Masama nga itong bungad ng taong 2025 kay Kai Sotto dahil ayon nga sa kalalabas lang na injury report ng Japan B-League tungkol sa sitwasyon ng ating kababayan ay napag-alaman nga after ng ilang test sa kanyang kaliwang tuhod na natorn ni Kai ang kanyang ACL. Hindi nga magandang balita ito sa career ni Kai dahil sa ganitong injury ay umaabot nga ng 6 months up to 1 year bago maka-full recovery. Depende nga yan sa treatment at pag-rehab ng ating kababayan. Dahil nga sa balitang ito ay hindi nga makaka-attend si Kai Sotto sa nalalapit na All-Star Game ng Japan B-League na gaganapin sa January 18. Na-sustain nga ni Kai ang kanyang injury sa huling laro ng Kushigaya kung saan nakalaban nga nila ang Mikawa Seahorses. Nangyari nga ang insidenteng yon sa 6-minute mark ng first quarter. Nakakapanghinaya nga ito dahil maganda na sana ang pinapakita ni Kai Sotto sa mga recent games ng Kushigaya. Madalas nga siyang makapagtala ng double-double sa game pero ngayon nga ay inaasahan na hindi na makakapaglaro si Kai sa buong season ng Japan B-League. Kinakabahala naman nga ngayon ng mga Pinoy fans ang hindi paglaro ni Kai sa susunod na window ng FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin next month kung saan makakalaban ulit nila ang Chinese Taipei at New Zealand. Isa nga si Kai sa mga top performers ng Gilas noong nakaraang window pero ngayon nga ay mukhang maghahanap si Coach Timko ng papalit sa spot ni Kai dahil sa kanyang kalagayan ngayon ay paniguradong hindi ito makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas sa paparating na window. Pero buti na lang nga ay nandyan sina AJ Edu, Japet Aguilar, Mason Amos at Junmar Fajardo. Kaya kahit na wala si Kai Sotto ay meron pa rin ang tayong size na tatapat sa New Zealand at Chinese Taipei. Pero manalo man nga o matalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang huling dalawang laro ay pasok pa din naman nga sila sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Naglabas na din nga ng pahayag si Kai Sotto sa kanyang Instagram account kung saan sinasabi niya dito na eto na daw ang worst way para simulan ang taon. Eto na daw ang pinakamadilim na araw sa kanyang buong basketball career nang malaman niya na nator ang kanyang ACL. Hirap nga daw siyang tanggapin ang pangyayari na ito pero nagpapasalamat pa rin nga siya sa suporta na natatanggap niya sa mga nakaraang araw. Alam niya daw na may mas magandang plano sa kanya si God at kailangan lang daw niyang magpatuloy. Nakakalungkot nga itong nangyari kay Kai dahil 22 years old pa lang nga siya ay nator niya ang kanyang ACL pero sana nga ay makarecover agad ang ating kababayan. Sana nga sa pagbalik niya ay hindi mawala ang kanyang confidence. Matagal-tagal nga ang pag-intay natin sa pagbabalik ni Kai sa loob ng court pero sa ngayon nga ay ipagdasal na lang natin ang agarang paggaling ni Kai Sotto.